Magandang hapon. It's Tuesday na sobrang init. Si Remy kasama ko. Siya ang dahilan ba't kami aalis ng bahay. Daling ko siya sa vet niya. Kasi may sakit si Remy. Meron siyang upset yung tummy niya. Kaya kailangan kong dalhin sa doktor. Tinanong ko kasi kay Dr. GPT. Ay, are you okay? Parang gusto niyang magpupuna naman. Remy, come on, sit down. Kasi kanina may diarrhea siya. Naiwan siya kanina. Pagbalik ni Mikey, doon siya nagwala. Doon siya naglaganap ng lagim sa cage niya. Eh, hindi maganda yung pupo niya at saka yung nag-vomit. So, kinailangan kong dalhin si Remy sa vet. Ang init, guys. Lalo tomorrow. Eh, nag-day off ako tomorrow kasi mainit. Sabi ko, magbubuk ako kasi ang temperature tomorrow is 27 degrees Celsius. Sabi ko, hindi ako papasok kasi Friday ko naman tomorrow. So, yun. Malapit lang yung vet namin dito. Dito lang din sa town namin. Pero yung pag si Remy dinadala ko sa doktor niya, pagka nagpapa-update siya ng vaccine niya, sa may north is ko siya dinadala. Kasi since nung baby siya, doon ko siya dinadala. What do you want? We're going now. Come on. Sit down. Remy, behave. Come on. Dito na kami sa doktor. Waiting na lang. Hindi ko alam kung ba't yung ganyan. What do you want? Thanks, Mikey. Nilinis niya yung balkon. Ang init na ulit, oh. Kahapon, maganda yung weather. Malamig. 21. Tapos ngayon, uminit ulit at saka bukas, mainit na naman. So, yon ang ating appointment sa doktor, si Remy. Ang kanyang antibiotic, binigyan siya ng antibiotic. Parang tinurukan din siya. Yeah, tinurukan siya. And habang tinuturukan si Remy, hawak-hawak ng dalawang nurse, hindi kaya ng dalawa. Tinawag pa talaga ako. And di syempre, yakap-yakap ko si Remy para hindi siya gumalaw. Yun lang palang kailangan. Yakap ng nanay. So, yun, na anuhan tayo. Binigyan din siya ng antibiotics. So, yun yung aming neighbor. Tapos, antibiotic nga for 7 days to. At saka yung in-injection na siya for anti-nausea. Para daw hindi siya magsuka at saka maging komportable ang pakiramdam. So, anything goes wrong and hindi tumalab tong gamot na antibiotic niya, ibalik daw ulit siya. So, sana guys, narinig nyo ako kasi ang lakas ng truck niya. So, yun, nagluluto lang ako ng siomai. Kasi gusto daw ni Mikey ng siomai. Actually, yung siomai is natira namin nung nag-camping kami. Ifiniris ko lang siya. Gustong-gusto niya yung kanyang dinner. Yan yung nirecommend ng doktor niya. Boiled chicken at saka rice. Tapos yung antibiotic nilagay ko sa loob. At saka yung probiotic iminix ko sa food niya. Okay naman siya. Yan ang hirap sa kanya eh. Hindi ngumunguya. Ang bilis niyang kumain.
Bilhan ko nga ulit siya ng yung merong division na pinggan. Kasi hindi niya, ang bilis niya kumain talaga. Kailangan niya nung dish na maraing ano bang tawag doon? Division. Come on, drink your water, okay? It's done. Good morning, good morning. Tayo nasa labas. We're going in Red Deer. Kasi si Mikey is nagka-cravings sa donut. Well, you're craving donuts. Not me. Tinanong niya ako kagabi, do you want donut? I said, yes, sure. Okay, next thing in the morning, we go. So, yan. Ang oras is 10:14. Late na kami bumangon. 9 o'clock. Napasarap ng tulog. And ito si Remy. Okay na siya. Para lang siyang nagdahilan. Wala lang. Ganun-ganun lang. After ng check-up, after pag-take niya ng antibiotic, wala. Okay naman siya. So, hopefully, magtuloy-tuloy na siya. So, punta kami sa Donut Mills sa may Red Deer. Maganda pa rin yung weather. Sabi super init ngayon. Dapat pupunta kami sa sa lake. Pero cloudy. At saka hindi na ganun kainit. Dapat kasi magsuswim si Mikey at si Remy. So, hindi na kami tumuloy. $172. Okay, stop at us here. So, we're here sa Red Deer. Pero bago tayo bumili, pagas muna kasi murang gas dito. $172 per liter. And yung donut mill is sa kabila nito. Okay, Remy, come here. Quiet, baby. Quiet. You're fine. You're fine. So, habang nagde-drive si Mikey, nagpunta ako sa website ng donut mill. And then, naglista na ako ng kukunin namin. Eto. Bali, 1 dozen yung bibilhin namin. Bibili na rin kami ng lunch sandwich. Kasi hindi pa kami nag-breakfast. So, yun na yung aming brunch. Donut meal! Hindi siya busy. Mabilisan lang to kasi gawa ni Remy. Iwan namin sa sasakyan. Hindi naman siya mainit. Oh no, there's no sponsor. So, yan. Uwi na tayo. Bumili lang talaga tayo ng donuts. And sa bahay na tayo kakain. And syempre, bili tayo ng iced coffee. No? Sarap. So, nandito na tayo sa bahay. 2 oras mahigit tayong nawala. Kasi yung travel natin. So, ito yung nabili natin sa donut mill. Bale, 1 dosena. Yan yung ating in-order. 2 each. And then, ito yung tapos, ito yung ating lunch. Roast beef sandwich. Si Mikey, gutom na yan. Hindi pa siya kumain since breakfast. So, yan. After lunch, punta ako sa Costco. Sama ko kayo, guys. Kasi meron akong time na nagko-Costco, hindi ako nagbablog. Kasi gusto kong tapusin agad ang grocery. Kasi si Remy is kailangan palitan ko yung dog food niya. Ibabalik ko ulit siya sa Kirkland dog food. Kasi parang hindi siya hiyang doon sa binibili ko sa Walmart. So, yan. Let's eat, guys. Time
for dessert. What do you want, babe? Pineapple? Pineapple. What is this? Apple pie and what's Apple pie, yeah. Pick them. How do I know? Yeah, I picked that and I forgot. Okay, I'll try apple pie. You want some? Sure. Hello! It's so good. Yeah. Pretty fresh, eh? Very soft. Mikey nasa labas. Mag-chill na naman niya sa labas. Kasi nga ilang linggo kaming sobrang init. Hindi kami makalabas kasi bukas yung air condition. So ngayon, nilinis niya yon. And tuwing hapon, since yesterday, nag-chill kami dun. Kasi yung temperature natin ay nagda-drop na. Ako sa Costco. Ang tagal kong hindi nag-vlog sa Costco. Kasi pag pumupunta ako doon, hindi ko na siya nabablog. Gusto ko kasi matapos agad yung alam nyo na, grocery. So ngayon, marami akong time. Kapag kasi nag-Costco ako after work, palagi akong nagmamadali. At dahil hindi ako galing sa work, sabi ko mag-vlog ako. August na. Next month, burn na. Ang bilis ng panahon. Ang bilis talaga ng summer dito. So, drive muna tayo para makapag-concentrate. Nagpagas na ako. Ang gas is 61 something. So, diretso na tayo sa Costco. Parang kukunti naman yung tao. Kasi kukunti yung sasakyan. Ewan lang natin sa loob. This is the key para hindi tayo mapasobra ng ating grocery. So, mag-grocery na tayo. Mabilisan lang. Kasi mahirap mag-vlog kapag nandito. Natatagalan ako. Bahay na tayo, guys. And ang tagal ko na din nag-haul ng Costco, no? Ngayon lang ulit. So, i-quick haul muna natin siya. Ito, binili ko cheese, sliced cheese, butter, feta cheese. Gusto ko to kasi tumatagal siya, wala siyang tubig. And hindi mo siya kailangang ubusin ng madalian. So, bumili ako ng dinner namin. Hot dog. Ayan, bananas. Yun lang yung binili kong fruit. Kasi mayroon pa akong yung prutas sa fridge. Dental floss. Ito sinadya ko, mga vitamins. Vitamin B12, omega 3, vitamin C, and chips. Sun chips. Chicago mix. Shampoo and conditioner, mouthwash, body wash, peanut butter, and itong mga drinks, kimchi, pineapple juice, cranberry juice, granola bar, or chewy bars, almonds, tapos itong ketchup. Bumili din ako ng kitchen runner. Ito, maganda siya kasi foam siya. Kahit nakaapak ako, madali siyang hindi masakit sa paa. At saka madali siyang linisin. Iwa-wipe mo lang siya ng ang tawag dito? Pwede mo siyang i-disinfect. Hindi kagaya nung isa. Kaya tatapon ko na yun. Hindi kasi ayaw ko kasing labhan siya sa washing machine. Baka mamaya masira yung washing machine. So yan, nakita ko to sa Costco. And milk, bumili ako ng milk at saka yung paper towel and facial tissue. Nasa baba na siya. Hindi na inakyat ni Mikey kasi
doon na lang yung storage na lalagay niya. So, yan, ipuput away ko na siya. Yan ang ating Costco haul. So, comment down below. Yung mga ganyang product, nakikita nyo rin yan sa SNR, diba? Yung mga quick run products. Comment down below kung magkano yung presyo na dyan sa atin. And yung na-grocery natin is eto. Yan. 41,699. So, yun. Imisin na natin yung ating grocery. Ang sarap sa paa nitong foam na to. Tamang-tama. Kapag nagluluto ako, at saka nasa sink, malambot siya and madali siyang linisin. Mapitikan man siya ng mantika or any liquid, madali mo siyang mapupunasan. $24.99 lang to. So, ewan ko guys kung narinig nyo yung motor na yon. Nung kasing dumaang ulan, like last month, na almost every day umuulan, may napansin kami ni Mikey na yung daanan ng tubig galing sa bubong pababa. So, hindi siya dumadaan sa tamang daanan. Yung gutter niya. And then, nakita namin, tingnan to guys. Kasi dito sa harapan namin may puno. And then, nakita namin na merong mga dahon dyan sa gilid. So, ginawa namin, in-email ko yung property management namin. And then, pinakita ko sa kanila yung video kung saan tumatagos yung tubig. Papakita ko sa inyo dyan. Hopefully, nasa phone ko pa. And then, yun. Ngayon, nilagyan nila ng action. So, yun. Finally, nilinis na nila. Wala nang mga dahon-dahon sa gutter. Kasi pwede yung mag-cause ng damage sa roofing or mag-leak sa loob ng bahay. Eh, yung townhomes na to is, ang insured lang is yung loob. And yung labas, everything is sa property management na. Pati kami, hindi kami allowed na mag-maintenance sa labas. Kahit ano, basta inside lang kami. So, which is good. Na-action na yung aming concern. So, yan. Makakampante na rin si Mikey kasi si Mikey ang worried dyan eh. So, yun lang. Na-share ko lang.